Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. First message ni Cancer, we have Snake. Your next card is we have Sky. And we have Anchor. Ayan. So, parang ano kayo ngayon, Cancer, no? Parang meron kayong boredom na experience siguro that could be po pwedeng yung parang siguro napapagod na kayo sa inyong relationship, parang ganun. Or po pwedeng nagsasawa, no? Nagsasawa na sa siguro kulang na ng fire yung inyong relationship, kaya parang ang iba sa inyo parang yun parang nawawalan ng gana, parang gusto na lang ninyo na yung parang magpahinga muna, parang gusto ninyo ng distance muna, no, sa inyong person, sa inyong relationship, parang ganon. Maaaring it's either napagod na ang iba sa inyo siguro dahil parang stagnant, no? Nasa stagnant energy yung relationship, or po pwedeng napagod na kasi po pwedeng laging nag-aaway or palaging merong conflict, no, between you and your person. Kasi meron din tayong Skype dito that also signifies na may mga pag-aaway, may mga conflict, at merong mga hindi pagkakaintindihan kayo with your person. Po pwedeng recently, ganun lang ang nangyari, or po pwedeng medyo matagal na. Maybe it's been going on na for quite some time, no? So po pwedeng ganun, kaya maaaring laging merong pag-aaway, maaring laging merong hindi kayo pagkakaintindihan na magjowa, parang gano'n. Kaya po pwedeng minsan siguro saywar kayo, minsan talagang may diskusyon, merong disagreements, po pwedeng gano'n ang ganap, no? So, possible na yung parang you're feeling that boredom, or you're feeling that parang sawa na, no? Napapagod na at nasasawa na kayo dito sa pag-aaway. Pwede rin kasi, no, na siguro yung person mo, pwedeng yung person mo is someone na manipulative. Maaari yung person mo parang siya yung gustong laging masunod. Siya yung laging parang siya yung magsasabi, siya yung nagtitimon, kumbaga, ng inyong relationship. And maybe napagod ka na sa ganung sitwasyon na lagi ka na lang siguro sumusunod, lagi ka na lang nag-a-agree sa kanya, lagi ka na lang nagbabaw sa kanya, 'di ba? Kaya po pwedeng sa puntong ito, napagod ka na din sa ganung routine na you can't be yourself, you can't freely express kung ano ang sa loobin mo, or ano ang nararamdaman mo sa relationship, no? So, yun, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. So, we have courting man. Ayan. So, maaari din na for others of you naman, maaaring merong doon sa wala pang relationship, doon sa mga hindi pa nagjojowa sa ngayon, maaaring merong manliligaw sa'yo. Okay? Pwedeng ikaw yung liligawan ng isang katulad ni courting man. He is a professional. Maaaring merong mataas na posisyon ito sa kanyang trabaho, kagalang-galang. Pwede rin na this is someone, baka businessman ito, ganon, no, na na siya, very successful na din siguro sa kanyang negosyo, maganda yung financially, siguro stable na din itong taong ito, yung ganun ba? So, parang, in a way, kung practicality, parang wala ka nang hahanapin pa sa taong ito, pwedeng ganun, But, syempre,
iba-iba tayo ng sitwasyon. Alright? Kaya po pwedeng, po pwedeng may ganon. Ang iba po pwede rin naman na hindi. But maybe, someone is going to court you in the next few days. Baka meron magpaparamdam sa'yo. For others of you, baka kayo ito. Okay? Baka kayo si courting man. Baka kayo yung merong liligawan. Kayo yung may balak na ligawan kung sino man. Or baka, diba, you are just eyeing someone sa ngayon na gusto mong ligawan. And maaari, no, na yung panliligaw na yan, idadaan mo muna sa phone calls, or po pwedeng sa social media, or po pwedeng text, ganon, no? Maaring idadaan mo muna siya sa, hindi harap-harapan, hindi personal, no, na panliligaw. O pwedeng magpapakilala ka muna, alam mo yun, dadaanin mo muna. Maybe you're going to test the waters dito through texting or through social media or through calls, no? Maaring magpapakilala or kikilalanin mo muna, lalaliman mo muna yung pagkakakilala mo sa kanya, so something like that. Pero wala pang wala pang harapan. And this could be someone, no, na baka siya na yung twin flame mo. 'Di ba? Cancer, baka yung person na to that you are dealing with is your twin flame. So, maganda, malalaman mo din, mararamdaman mo din na yung twin flame mo na yan kasi iba yung attraction, napakalakas, napakalalim, yung parang mararamdaman mo, teka lang, parang meron kaming connection ito talaga, even before pa. Parang mararamdaman mo na meron kayong malakas na connection, no, sa bawat isa. Pwede rin na mararamdaman mo ditong meron kayong meron kayong kakaibang lalim, no, ang pagkakakilala ninyo. Kaya magiging magaan, no, ang inyong pag-uusap, magiging magaan agad yung inyong relationship kapag kayo ay naging kayo na, no, just in case maging kayo na. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap for some of you. So, always remember, no, na yung readings natin dito is always for the collective. Kaya may mga messages na magre-resonate sa iyo, may mga messages na hindi magre-resonate. May mga messages na sasakto, at ang mga sasakto, yun ang kunin niyo. At kung hindi naman, no, ibig sabihin hindi yan para sa iyo. Kaya just let it fly. So, we have 4 of Cups. Ayan. So, merong manliligaw, pero for others of you, pwedeng hindi mo to papansinin, no? Maaring hindi ka masyadong attracted sa tao na manliligaw sa'yo. Pwedeng ganon. Kaya parang ka lang. Parang wala, baka magpapakita ka talaga ng hindi ka rin interesado. Pwedeng ganon ang ganap. Maaari din na dito yung person mo. No? For those of you na nakaka-resonate sa messages na to, sa first 3 cards, maaari, no, na mag-o-offer sa iyo ito ng na ibalik ninyo yung passion. Maaring magpapakita siya ng effort sa iyo na ibalik ninyo yung fire, kumbaga, no, bring the fire back sa inyong relationship. O pwedeng may ganong offer, o pwedeng may ganong pagpapakita ng extrang romance or passion yung person mo rito, you know. Kaya, pero parang ikaw, parang wala, dead ma lang, no? Maaring ganun ang magiging reaction ng iba sa inyo. So, what else? We have the Queen of Cups. Ayan. So, this is your energy, you know. Gamitin mo ito sa ngayon. Kasi parang kung ganito kayo, diba, parang nawawala na kayo ng gana, nawawala na kayo ng amor sa person ninyo. So, gamitin mo yung radar mo. Lakasan mo yung inyong receptivity sa mga guidance ngayon ng universe sa'yo. Kasi maaari may mga mensahe dito, no, na matatanggap ka that can guide you, that can help you kung ano nang mabuting gawin dito sa karelasyon mo or sa relationship ninyo itself. Okay? Para hindi kayong parang nawawalan ka ng, parang wala, dead ma ka sa lahat. Diba? Kasi maapektuhan yan yung takbo ng pag-iisip mo, yung damdamin mo, yung disposition mo sa buhay kung nawawalan ka ng amor. Diba? At magiging apektado yung lahat ng areas ng buhay mo, hindi lang yung love life. Alright?
So, what else? We have the Three of Pentacles. Ayan. So, pwedeng pwedeng ang iba sa inyo rito, pwedeng meron tutulong din sa'yo. Maaring someone is going to help you out. Pwedeng merong mag-a-advise sa'yo, pwedeng merong gagabay sa'yo dito na tao, pwedeng mong makausap, at pwedeng pagkikwentuhan mo, pag-vent outan mo ng totoong nararamdaman mo ngayon, no? So, that's good na someone is going to be willing to help you, to guide you, or willing na makinig lang sa'yo, 'di ba? At yun, pwedeng makapag-advise din sa'yo, 'di ba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.